Yo, what's up? Ako nga po si Casey and I do YouTube automation for the past 4 months na. And currently, kumita na ako dito na almost 150k. Doon sa 4 months na yun, sobrang dami ko rin natutunan. And ang laking opportunity rin yung binigay sa akin itong YouTube automation, no? Para maka-earn ng ganito kalaking pera. Since I'm a normal grade 12 student in the past 4 months, so hindi ko alam anong gagawin that time, kung ano nga bang gagawin ko after ng graduation. Kasi yung iba kong mga klase is, alam na nila yung gagawin nila. No? Yung iba, tutuloy sa college and may nagpapaaral sa kanila. And yung iba ko ng mga kaklase is, mag-work muna. Yung iba hindi kaya yung financial ng college. So, mag-work muna sila, tigil sila ng isang taon. And babalik na lang sila ng college after nung one year na yun. And ako, dapat ganun din yung gagawin ko eh. Titigil muna ako ng isang year and babalik ako ng college next year. But yung ate ko is gusto niya talaga akong makapagtapos ng college ng hindi nang walang delay na year, no? And ayun, nagtuloy ako sa college and nag-enroll ako habang nag-YouTube automation, no? Habang tinatry ko, no? Actually, bago ako graduate ng grade 12, nag-YouTube automation na ako eh. Siguro 1 month before yung graduation, nag-start ako ng YouTube automation noong March. And that time, nag-try lang naman ako. So, nag-post ako ng isang video about basketball. And hindi ko alam na magkakaroon yun ng views kasi may watermark yun eh. So, hindi ko alam kung paano i-edit yun. So, nag-edit ako sa isang website na automation editor. So, nag-try ako dun and pagka-export ko may watermark. So, wala naman akong pakalam doon. So, pinost ko pa rin kahit may watermark siya. And nagulat ako kasi nagkaroon siya ng views. Nagkaroon siya ng views, 500 views. So nakita ko siya ng potential and hindi ko naman alam kung gaano karaming views para kumita sa YouTube. So, tinaray ko pa din. So, kinabukasan, nag-create ulit ako ng video with watermark and pinost ko ulit. And then, nagkaroon siya ng views. So, hindi siya nasa zero views. So, ayun yung maganda dun. Kasi yung ginamit kong account is yung hindi ako nag-create ng bagong account which is yung original account ko talaga sa YouTube. So, alam na ni YouTube na hindi bot yung account na yun, no? So, ayun yung ginamit ko kaya nagkaroon kagad ng views. So, tinuloy-tuloy ko and kalaunan, nagpalit din ako ng niche ko nun. So, that time hindi ko pa alam kung ano yung mga niche, kung ano yung mga best niche, yung mga audience na yan, kung paano kumita ng malakas sa YouTube. So, nag-post lang talaga ako and gusto ko lang makakuha ng views and natutuwa ako kahit may maliit na views, no? So, dahil doon, nag-post pa din ako. So, and after nun, nag-switch ako sa motivation videos and try ako ng mga iba't ibang motivation which is yung una ko is yung motivation about basketball. So, about sport. And nakita ko si David Goggins, no? Nakita ko si David Goggins and siya rin talaga yung nagpabago ng buhay ko, no? As a human, man. As a normal person na walang patutunguhan sa buhay. Dahil kung puro kalokohan lang din yung pinagagawa mo, no? So, nakita ko si David Goggins and pinanood ko lahat pinanood ko yung iba niyang podcast and sobrang na-motivate ako. So, siya yung inedit ko for my motivation channel. And sa kanya ako kumuha ng mga motivation speech. Pero hindi yun enough, no? So, tumaas yung views. Siguro mabot ng nadagdagan ng 100, 200, naging 800, no? So, minsan masaya na ako pag nagkakaroon ako ng 1K eh. 1K views, masaya na ako dun, boy. Nagkaroon naman ng progress pero sobrang liit. Bira lang ako makakuha ng 1K. Puro 100 views lang talaga yung nakukuha ko dun sa channel na yun. And ayun, sinubukan ko rin yung ibang mga motivation speaker and hindi pa rin nag-work. Ganun pa rin yung views na nakukuha ko. And dun, unti-unti ko nang inaral yung YouTube automation po paano nga ba talaga siya nag-work, no? Kung ano nga ba yung mga best niche and yung mga strategy about algorithm. So, nanood ako and nakita ko yung ISO speed edit. So, na-curious ako and sa tingin ko parang ang dali niya i-edit eh. Kasi yung nakita kong ISO speed ay sobrang lang, wala siyang text, may text siya pero hindi siya ganun ka-edited. Like parang nilagay lang yung text. Tapos okay na. Tapos pinost na. So nakakuha siya ng magandang views. Nakakuha siya ng mataas na views. So
nakita ko ng potential and yun, tinaray ko din and sinubukan ko and yung unang post ko doon, sobrang nakakatuwa kasi nagkaroon siya ng views na higit pa doon sa una kong channel, no? So, bagong channel yun, yung iShoes Feed. And, ayun, yung una kong post, nagkaroon siya ng 7,000 views, no? So, sobrang saya ko nung that time kasi, what? Umabot ng 7,000, isang video lang. Tapos dito, naka mahigit 30 upload na ako, wala pa akong 5K views. Oh my God. So, ayun, sinubukan ko yung iShoes Feed, tinuloy ko yun. So, everyday, doon ako naging consistent. Pero yung sa una kong channel, hindi ko pa rin naman tinigil yun. Nagpo-post pa rin ako dun. Hanggang sa umabot na tinamad na akong i-post kasi wala talaga ako nakikitang progress. And dito sa Audio Speed naman, tumaas yung views ko, no? So, minsan nakakuha ako ng zero views, like parang hindi siya ni-recommend ni algorithm. So, zero views, mga 10 views lang yung nakukuha ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero, ayun, tinuloy ko pa din. Kasi kapag nagkakaroon siya ng views, tumataas naman. So, feeling ko si YouTube may problema dito. Like parang hindi niya talaga ni-recommend kay algorithm. Kaya nakakuha ko ng mga zero views and sobrang babang views. Kasi kapag ni-recommend na siya ni algorithm do short feed, ang taas na nakakuha niya, umabot pa nga ng 15. So minsan umabot pa nga ako, ang una-una kong video is, yung nasa China si Ashes Feed is yung nagkaroon ako doon ng 30k views. So sobrang saya ko nun kasi yun yung pinakamataas kong views and nakakatuwa lang kasi that time, kahit sobrang baba ng nakakuha kong views ay tinuloy ko pa rin yung YouTube automation, no? Kahit sobrang hindi ko alam kung ano yung pinasok ko or gaano kaaba yung progress na to kung gantong views lang yung makukuha ko. So, ayun, hindi naman ako sumuko. Nag-post pa din ako at syempre in-improve ko lalo yung video ko, no? And yung text na dating na parang na nilagay lang doon sa video is ngayon ay inedit ko na siya ng mismo. Inedit ko na siya ng mas maayos, no? Like nilagay ko na ng color and para mas maganda rin sa mata. After nun, siguro naka 30 upload na rin ako doon sa iShoes Feed and doon ata ako nagkaroon ng boom, talagang sumabog talaga. As in, isang video lang. That time, nagpo-post na rin ako sa TikTok sabi ko pa nga doon isang video lang talagang magbabago talaga lahat. At yun nga, nagkaroon ako ng isang video na umabot ng 60 million. Oh my God. So, 60 million. Oh my God, gaano karami yung 60 million sa isang video. So, hindi ko in-expect yun and sobrang saya ko nun. Kasi, alam mo yun monetize ka na boy and tapos kikita ka na kaagad, di ba? So, sobrang saya lang sa feeling na nun kasi ayun na yung payoff doon sa hard work na ginawa mo nung mga nakaraang buwan, no? Alam mo yun sa sarili mo kasi alam mong para sa'yo yun no? And ayun, sobrang saya lang. Pero, ang doon sa 60 views na yun is, ang na-count lang doon sa AdSense ay doon sa ads is yung 10 million views, no? 10 million views lang yung na-count doon. So, sayang yung magkano yung ilang views na yun? 50k views, ay 50 million views, nasayang yung 50 million views. So, hindi siya na-count kasi sobrang tagal ng progress kapag minomonetize ka, no? So, umabot ng mga isang linggo. Pero yung hype ng video na yun is, siguro umabot lang siya ng 5 days And biglang bumagsak na rin kaagad yung views niya And after nun, ayun, yung 10 million na yun is na-convert siya sa 35 or 45,000 pesos yung 10 million na yun, no? And sobrang saya ko nun kasi yun yung first sahod ko, no? And hindi ko expect yun, no? And doon sa halagang yun, sobrang saya ko kasi never pa akong nakahawak ng ganung kalaking pera, no? And habang nun, kasi yung PC ko nun dati, ay fuck off, man. Pasira na yung PC ko, sira na yung RAM niya yung isang RAM na lang kumbaga isang KB na lang yung gumagana sa kanya Yung isang RAM slot sira na, so dati 16 GB yung nalalagay ko doon yan, 8 GB na lang, no? So, nung sumahod ako is unang ininvest ko talaga yung PC, which is ito nang ginagamit ko ngayon, this Ryzen 7G and meron tong graphics card which is ito yung graphics card ko doon sa nakaraang kong PC which is GTX 1660 4 gig no and yung monitor ko naman is 24-inch na frameless. So, after ko sumahod, nag-invest ako dito para mas mapaayos yung edit ko and mas mapaganda rin yung quality ng mga video ko, no? Kasi that time, dun sa naram PC is wala akong pera, no? Wala akong pera. So, yung sa CapCut ako nag-edit mga bro. And alam niyo naman yung CapCut,
may bayad na. So, gumawa pa rin ako ng paraan, no? Ginamit ako ng screen recorder, boy. And, ayun, nag-work naman. And, kumita ako na walang ginagastos, na walang binibili subscription. And, talagang sa sarili ko lang talaga, no? Wala akong binili dun sa lahat ng pinaragress ko sa YouTube automation, mga blueprint, wala. Ako lang, sariling grind. Kung kaya ko, men, kaya mo din yan. So, sobrang saya ko kasi nabili ko yung gusto ko kasi itong pinapangarap ko tong PC na to eh. Pinapangarap ko na magkaroon ulit ng bagong PC kasi yung PC ko dati is almost 2 years na yun. So, kailangan ko na rin palitan. And, ayun, napalitan ko siya. And, ayan, yung labasan, no? And after ko sumahod doon, nag-create ako ng bagong channel, which is ito yung third channel ko. Sinubukan ko to na, ito yung panahong pinost ko to sa TikTok eh. And, ayun, nag-boom na, nag-work naman, no? And ngayon, ito na yung ito yung pinaka-hype kong channel ngayon kasi yung ISO speed is bumaba, no? Umina talaga yung ISO speed. Like, yung pinakamataas kong views is, yun na yun, 60M. Ay, yung 60M na yun. Hindi na ako nagkaroon ulit. Nagkaroon ako ng 10M, pero hindi na nagkaroon, no? So, puro 20K na lang, 20K, 20K. Pero monetize siya. Hindi na siya umaabot ng mga 40, mga 1M, hindi na ako nagkakaroon ng ganun. So, talagang sobrang baba talaga na na-earn ko dun, no? And sobrang baba nun kumpara mo dun sa 30K, ay 35K na una kong sinahod dun sa iShoe Speed channel ko, no? And ngayon, sobrang sayo ko kasi ito na, no? Yung bago kong channel, second monetized channel ko is talagang nag-boom, no? Hanggang ngayon nag-boom pa rin. Ganda ng performance nito, pre. Feeling ko, makaka-earn ako ng 100K sa isang buwan, no? Hopefully, sana mangyari yun kasi alam niyo na, tol, ito talaga yung pinapangarap ko dito sa YouTube Automation, maka-earn ng 100K. Kasi gumawa ako ng isang video bago ako magkaroon ng monetize na channel. Sabi ko sa video na yun is kapag susubukan ko maka-earn ng 100K sa isang buwan. So, hindi ko siya pinost kasi hindi ko naman alam kung mapapatunayan ko nga ba talaga yun or hindi. So, hindi ko siya pinost. Nandun lang siya sa cellphone ko. And, ayun, itong buwan na to, sana ma-reach ko yun, no? 100K. Sobrang imposible, pero, man, sobrang sayo nun pag na-reach ko talaga yun, man. And about naman dun sa mga nag-start, man, kung gusto mo mag-start, man, wala na akong ibebentang blueprint. Alam niyo na yun, for beginner na lang yung blueprint na ginawa ko. Siguro bibigay ko na lang siya ng libre. Yung blueprint, pwede nyo dyan i-check sa may link sa ibaba ng video na to. And, ayun, check nyo na lang kung gusto nyo mag-start. Mag-start kayo, man. Mag-grind kayo sa sarili nyo. Huwag na kayong bumili ng mga blueprint. Ayan, pinamigay ko na yung blueprint ko. Check nyo na lang. Join na lang kayo sa community ko, sa Discord ko. Sali kayo dun. And mag-post kayo dun kung anong gusto nyo i-post. No? Magtanong kayo. Try kong sagutin. Basta, kaya kong sagutin. Basta yun, sobrang saya ng journey nitong YouTube automation ko. And sana samahan nyo pa ako dito sa mga susunod kong journey sa YouTube automation. Dito ko rin ipopost yung mga lifestyle ko. Yung mga na-achieve ko dito sa YouTube automation. Ay, nakikita niyo yung mga papel na yan. Sinulat ko yan last 2 months and yung iba na-achieve ko. Yung iba na-achieve ko dyan sa papel na yan. Pero yung iba hindi rin, no? Kasi hindi naman lahat sumasang-ayon sa plano. Pero hindi yun yung dahilan para hindi ko ma-achieve yung mga nakalagay dyan, no? So, maglalagay pa ako dyan ng mga achievement ko sa buhay. And sana, hopefully, wala rin tayo na ma-achieve natin lahat yun, no? And sana kayo din, ay ma-achieve nyo rin lahat ng plano nyo sa buhay, no? So, kung nag-start ka sa YouTube automation or napapangina ka sa YouTube automation, man, kung bago ka mag-start ka na, no? Kasi lahat ng pwedeng kuhanan ng income is nasa internet na. Hindi ka yayaman sa 9 to 5, no? Okay? So mag-try ka, sumubo ka kung anong gusto mong gawin, no? Ako, nag-take ako ng risk. Kaya ito, nandito ako sa katayuan ko. Nandito ako sa opportunity na kumita ng ganito kalaking pera para sa akin, para sa pamilya ko. Hopefully kayo din, ginagawa nyo rin yung best nyo para sa pangarap nyo. And sana lahat tayo pala rin mga bro. So yun lang naman. Peace out. Oh my God, let's go!